Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay iPhone 6s Plus guys. So ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay no power guys yung phone device nito guys, no. So try natin guys i-charge guys. Yan. So wala siya guys, no. So wala siyang response guys. Yan. So dito natin malaman ngayon guys kapag goods pa guys yung motherboard nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito. Yan. So kung mano nyo guys, wala talaga siyang power. Yan. So no power siya guys, no. So try natin pandarin guys. So wala guys, no. Wala siyang power guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys para malaman natin guys kapag goods pa guys ang motherboard nito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin ito guys yung phone device nito guys ay kailangan natin dito guys tanggalin guys yung dalawang bolts nito guys, no. Ito guys, yan. Dito guys banda guys sa charging port niya guys. Okay? So simulan natin. So tanggalin natin to guys. So yan siya guys, no. So tabi lang natin guys yung mga bolts niya. So yan siya guys, no. Sunod natin dito guys ay para mabuksan natin ito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys, no. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng kuko guys. Yan. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys buksan guys yung phone device nito guys. So simulan natin. So yun siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan natin guys, no. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan natin. Yan. So ito guys yung loob guys ng iPhone 6s Plus guys, no. Yan. So wala na siya ditong ano guys, metal cover guys, no. So una natin gagawin dito guys para ma-test natin guys yung motherboard nito guys ay tanggalin natin guys yung battery nito guys, no, or yung FPC connector guys ng battery nito guys. Yan, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Yan. So ito guys yung ano niya. So una natin gagawin dito guys ay titest natin guys yung motherboard nito guys ng iPhone 6s Plus na ito guys, no. So dito guys gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys. So magsiset tayo dito guys sa diode mode tayo guys. So select tayo diode mode. Yan. So magtitest tayo dito guys, no. So dito natin malaman guys kung merong leak guys, no, or merong siyang shorted guys sa kanyang motherboard guys. Yan. So simulan natin. Yan. So kung makita nyo guys yung reading natin guys sa digital multimeter natin guys, no. So hindi siya shorted guys or wala siyang leak guys, no. Kasi kapag shorted dito guys, yung reading nito guys ay pataas ng pataas guys, no. So kapag yung reading niya naman guys ay pababa ng pababa, ibig sabihin guys ay grounded guys ang motherboard nito guys. Yan. Or meron siyang shorted guys, no. So try natin ulit. Yan. So kung makita nyo guys ay ano lang guys, no. Good guys yung reading guys ng motherboard niya guys. Yan. So ngayon guys ang gagawin natin, titest rin natin ito guys yung battery niya. So yung motherboard nito guys ay goods guys, no, walang ano guys, walang shorted or wala siyang leak guys, no. So check natin guys yung ano niya, battery niya. So direct current voltage tayo dito guys sa battery. So check natin guys, no, kapag meron siyang ano. So wala siyang reading guys, no. So possible guys na sira guys yung battery guys ng phone device nito guys, no. So wala siyang reading guys. So sira guys yung battery nito.
So kaya hindi siya nagpa-power guys dahil nga yung battery niya guys ay sira guys no. So ngayon guys ay try natin guys, meron tayo ditong isang battery. So dito guys papatunayan natin guys na good board guys yung upon device nito guys no. So try natin ito guys. So magsukat tayo dito guys ng 3.8 volts. So dapat ito guys ay meron siyang reading ito guys no. Yan. So kung makita nyo guys 3.9 volts. So ibig sabihin guys ay buhay guys yung battery nito guys no. So itong battery nito guys ay ayos guys no. So ito naman guys ay sira guys yung battery nito guys. Wala siyang reading guys. So try natin guys no. So subukan natin. So ano rin natin ito guys, yung battery nito. I-install din natin ito guys no. Baka bukas guys. So papakita ko rin sa inyo guys no kung paano natin guys install ito guys yung bagong battery niya guys. Yan. So try natin guys. Try natin panda rin. Kapag magkaroon siya guys ng power guys. Yan. So kung makita nyo guys no, ay nag-power siya guys. So ibig sabihin guys ay battery lang guys yung tama guys ng phone device nito guys no. So kung makita kasi natin kanina guys ay wala siyang reading guys no. Tapos ni-reading natin guys yung bagong battery. Yun, nagkaroon siya guys ng 3.9 volts guys. So kapag may reading yun guys na yung battery niya, ibig sabihin guys ay buhay guys yung battery guys no. So kapag wala naman siyang reading, ibig sabihin ay drain guys or sira talaga guys yung battery niya guys no. Yan. So okay pa siya guys no. Yun, so nabuhay pa natin. So meron lang siyang tama guys yung LCD nito guys. Yan. So nabuhay natin guys yung phone device nito guys. Yan. So ganoon lang kadali guys no kung paano natin guys check guys yung motherboard guys ng phone device natin. At kung paano natin guys ma-check guys yung battery niya, kung okay pa guys yung battery niya guys no kapag mayroon siyang reading. Yan. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating guys na video tutorial guys. Thank you guys and God bless sa lahat.